Hello, so ito yung sample table ko. Meron lang akong problema sa table na to. Like this is based sa sinabi mo sa SharePoint. Kasi yung person field ko, tulad nito, nakalista na sila. And mga legit, hindi naman legit, mga created to na users. Like pwede ko silang palitan with different account. Like tulad nito. So, meron akong mga options na pwede kong ipalit dito. Ang problema lang is if i-check natin yung data, like nilagay ko na yung user table na to dito sa app. Ang nangyayari is, let's say ito. Then, tinatry kong kunin yung i-display yung mga user, di ba? Kasi meron tayong person feed dito. So, ideally, dapat meron tayong option here to say na email. So, dapat lalabas, diba? Or like yung claims. Tingnan natin. So, ito yung mga claims nila. Okay lang yung claims. Pero, yung email hindi lumalabas. So, hindi natin magagamit yung email as a filter for now. Ang reason nito kasi newly created user sila. So, wala sila. Pero pwede din natin gamitin yung claims para mas madali. So, here, balik tayo screen 1. So, kunwari, ito yung email address. So, if yung current user yung gagamitin ko, delete ko lang muna tong code na to. So, for example, ito. Kasi yung account ko, naka-login na siya. So, wala na siyang problema. Tingnan natin. Wala na siyang, like, automatic na na-detect na yung email. And then, ang gagawin niya dito sa team, gagawin lang is look up ka. Gamitin mo look up kasi nire-return ito yung first row na nagmamatch sa filter mo. So, isearch natin yung SharePoint list. Then, lagay natin yung, yung condition natin. So, yung condition na to, like ito, person is pangalan ng column. Then, type natin email equals to kung ano yung nasa control na to, text input 1. Ilalagay mo lang dyan. Then, magre-return to ng buong row. Pero gusto lang kasi natin makita, di ba, yung team. So, lalagay natin that team. So, para malabas siya dito sa field. Kulang pala to. Text input.txt. Ayan siya. So, lalabas 2. Ngayon, pag pinalitan natin tong email to a different one, tulad nung sa iba, for example, balik tayo dito. Ito kasi pag email kasi yung hinahanap natin, hindi kasi siya lumalabas kasi hindi pa sila nakalagin. So, idea lang siya if parang kompleto na, like sure ka na nandun na yung data. If in case wala, option mo is claims. So, ito pala ng mga suggestions, good for if less than 500 lang yung data mo. If more than that, mas mahaba-haba dapat tong video. Pero anyway, nag-mention ka 125. So, ito lang gawin mo. So, meron tayong email dito, kunwari. Tapos, pwede mo palitan yung field, yung option mo to look up. So, ito, pwede tayong gumawa ng look up. Tapos, same thing, user pa rin. Pero ngayon, anahin natin yung input. So, text input 1.txt. Ibig sabihin, itong email na to. Then, in person.claims. Ayan. So, eto na option, magde-delegable talaga to. So, ibig sabihin kasi nito, good for records lang siya na less than 500. And kasi hindi na siya maloload ng system. Mayroong mga ways to overcome tong challenge, like yung limitations na to. Pero, ayan, hindi siya coverage sa video na to. So, ayan, 2. So, kunwari, papalitan ko to. For example, ano nga yung email? Kunwari, yan yung email address. Tapos, i-close natin. So, pag ayan, kita mo, number 1 na. Kasi, number 1 siya dito sa list. Pagpapalitan natin to ng ibang email, ayan, mag-change din to.
Try natin tong kay Lisa. And, ayun, mag-change siya based dito. So, either pwede na itong filter na to or pwede rin ito para mas madali. May mga ano to, mga like optimal na to na solution for your requirement. Ayan siya.